Alright, mic check mga kaibigan. Manunod na naman po tayo ng balita. Anong meron dito? Ito'y galing sa Pinas News Insider. Ito ang title. Malaking good news. Nag-leak ang video. Lahat timbog sa pasabog ni Mayor Magalong, BP Sara, FPRRD Subiri. Yan, patungkol po dyan ang ating panonoorin na galing sa Pinas News Insider. Nasa description yan. Pero kung trip nyo na may kasamang reaction video, wala ka namang kasama, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Yes. Siyempre, ang reaction video na ito ay atin sa inyo ng Fiber ni Juan. Kung mabagal ang inyong internet, mga kapatid, magpalit na kayo. Nandiyan po sa aking ilalim. Yan, nandiyan ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, play na tayo. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Anong meron? Minalit lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang disbarment complaint na inihain laban sa dating presidente. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, walang bigat ang nasabing reklamo. Matatandaan na ilang human rights group katulad ng Karapatan kasama ng mga pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ang dumulog sa Korte Suprema nitong araw ng Biyernes. Sa inihaing reklamo, hiniling ng mga complainant na madisbar o matanggal bilang abogado si dating Pangulong Duterte at dahil daw sa mga paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability at Conduct and Becoming of a Lawyer o kaya ay pagpapakita ng hindi magandang pag-uugali at hindi nararapat sa isang abogado. Hindi magandang pag-uugali. Palamura si Duterte. Yan ho, lagi nilang sinasabi, no? Palamura. Ay, nako. Ilang ulit na nating sinasabi to na hindi naman silang minumura. Ang mga minumura nito, yung expression niya kasi yung mga masasamang tao. Hindi po yung mga ordinaryong Pilipino na mga mababait, mga hindi nakakasira sa gobyerno. Yan. Ang minumura niya, yung nakakasira po sa ating lipunan, yung mga salot ho, hindi ho yung ordinaryong Pilipino lamang. Kaysa naman ako dun sa hindi nagmumura. O, hindi nga nagmumura. Pero kinukurakot naman yung pera ng taong bayan. Di ba? May hinahon magsalita. Pero kung makakurap, bilyon. Sample lang, di ba? Dito na ako sa palamura. At least galit dun sa mga tiwali. Di ba? Ay, naka. Hindi nyo na maluloko mga tao. Malakas pa rin ang mga Duterte. Kahit bayaran pa kayo dyan sa kabila. Kahit bayaran kayo dyan sa kabila, bahala kayo dyan. Balang araw, Duterte pa rin ang magiging presidente. Huwag lang dadayain, di ba? Mahirap na. Ayon sa isa pang complainant na si Attorney VJ Topacio, kanilang idinulog sa pinakabatas na hukuman na tanggalan ng lisensya bilang abogado ang dating Pangulo dahil naman sa buong termino anya nito ay nakita ang anila ay pambabastos at yan ay pambabastos. Pero ang taas ng ratings. Di ba? Natapos na ang termino ng ating Pangulo pero 80%. Di ba? Pambabastos. tungkol sa mga kababaihan at pagmumura daw ng tungkol din sa mga kababaihan, grabe lahat na, ibintang nyo na. Alam nyo yung issue ang ginagawa nila, pagkatapos nila kay BP Sara, kay Tatay Digong. Pagkatapos kay Tatay Digong, mga medyo konting pitik kay Senador Bato at saka kay Bongo. After nun, babalik na naman sa sa BP Sara. Pag medyo wala na naman, pupunta na naman sila sa Duterte. Baka naman matapos na yung mga termino nyo, banat kayo ng banat sa Duterte, wala na kayong nagawa sa lipunan. Mahirap yan, nakaupo kayo. Kawawa naman ang mga mamamayang Pilipino. Tayo'y ito'y bugso lang ng ating damdamin. Wala tayong ibang nakikita sa news, bibihira po yung ganitong panukala para mapabuti ang sambayan ng Pilipino ay pinatupad na. Pero ngayon, nabibilib ako kahit papano yung sa bigas, no? State of, parang emergency din. Na para mapababa yung bigas ngayon. Okay ako doon, sige, basta wag lang haluan ng politika, ha? Okay tayo dyan. Pero kapag kalagi nyo na lang ginagawa, paninira sa Duterte, aba, wala. Ano ba sasabihin ko? Wala pa lang sasabihin ko, no? Walang pakundangan ba yun? Walang pakundangan na parang
lagi nyo na lang binabanatan, hindi pala parang talagang totoo, no? Duterte. Ang hirap niyan, tapos na termino nyo, wala na. Wala na kayong nagawa. Ngayon, pag naupo ang Duterte, lahat ng bumanat siguro sa Duterte, lalo na't mayroong masisilip, durog. Na? Tingnan natin yan. Dating presidente at para sa kanila, hindi ito katanggap-tanggap. Isa sa mga complainant, si Attorney Vijay Topacio ay anak ng pinaslang na peace consultant ng National Democratic Front of the Philippines na sina Agaton Topacio at Eugenia Magpantay na sinasabing biktima raw ng extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Ang paghahain naman ng disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kasunod ng naging alok ng dating presidente sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na tumayo bilang abogado sa lahat ng tatlong complaints na kinakaharap nito o yung impeachment na nakabinbin pa dun sa Kamara. At yan ay matapos tanggihan ng Vice Presidente ang alok na pinansyal na tulong ng kanyang ama bilang pambayad dun sa mga kukuning abogado kung sakasakaling matutuloy ang naturang impeachment proceedings. Samantala, maring tinutulan ni Senator Juan Miguel Zubiri yung isinusulong ni Senator Rizon Tiberos na Senate Bill number 1979 o yung Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Bilang isang magulang, anya, ay magagalit siya kung ituturo sa mga bata ang konsepto ng sexuality at sex education. Pangamba kasi ng senador, sa oras na ituro ito sa bata, sa halip na mabawasan ang maagang pagbubuntis ay baka mas dumami pa ang maaring magkaroon ng sexual experiment at yan ay dahil nga curious yung mga bata. Pabor naman ang Pwede rin, pwede. Sa pag ganyan, pwede tayo dyan. Pwede, no? Kasi pag tinuro mo para sila'y maging mag-ingat, no? Sa pag-jerjer nila. Hindi gorgora, jerjer tawag doon. Pag nag-jerjeran, alam nyo na yon, di ba? Mga kapatid, mga kabataan natin ngayon, masyadong mapupusok, masyadong maiinit. Pag natutunan nila yung pinaka-safe kuno, etc., lalo na dyan sa Georgia Education, yung sex education, yan. Pag natutunan nila yan, at pag namulat sila, baka maging ano pa, no? Baka lalong lumala. Akala nila pwede, yung pala hindi. Baka lalong kumalat. Pwede rin naman, pero 50-50 naman eh. Pwedeng totoong mapabuti at makaiwas sa pagmaagang pagbubuntis o hindi naman kaya, baka lalo pang lumala. Dalawa naman batas kung bibigyan ang mga teenager ng kalinga, ngunit hindi umano ang pagtuturo ng sex education para sa mga bata. Narito pa ang mga naging pahayag sa akin din, parang hindi pwede naman sa magulang na yan. Ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ako, tutol ako sa mga provision dito sa Senate Bill number 1979. Sang-ayon po ako, Dan, as a compromise, doon sa mga teenage pregnancy health care. In other words, bigyan natin ng tamang hospitalization, yung gamot, ang mga kabataan na nabuntis. Yan, okay po yan. That can be a standalone measure. Without the education, without the forceful introduction of sexual orientation and sexual education to kids as early as 6 to 8 years old, up to 14 years old. Parang hindi ata talaga pwede yan. Sobrang bata. Let us continue with what the DepEd is doing now. Huwag naman natin bulabugin po yan. Tama. Yan ang mga pahayag ni Senator Zubiri. So, ganito dapat muna yung mga pinag-uusapan kasi napakahalaga nito. No, tama na muna yung puro Duterte, masama si Duterte. Supporter ka ng taga-kabila pero walang ibang bukang bibig, puro na lang paninira sa Duterte. Sana may mga ganito mga balita pa tayong mga makita. Ganito yung gusto natin, yung pag-aaralan kung pwede nga ba talaga yung mga sex education, mga ganyan. At kung ano-ano pang pwede na mapag-usapan, wag lang laging paninira sa Duterte. Sukang-suka na kami sa paninira sa Duterte, di nyo naman mapabagsak.